Pilipinas ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ho tayo ng Linggo, 26 sa buwan ng Abril, taong 2026. Ako po si Leth Narciso at ito ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Dito sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ulo ng ating mga balita, presyo ng diesel may rollback sa Martes, pero ang gasolina baka hindi raw gumalaw. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Department of Labor and Employment may alok na higit 100,000 trabaho sa Labor Day sa Biyernes. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte inaasahang tatapusin na ng House Justice Committee sa Miyerkules. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Daan-daang ektarya ng palayan sa Cagayan sinalanta ng peste. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Mga magkakalat, huhulihin na gamit ang NCAP. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! 12 lugar sa Pilipinas na may meligro sa matinding init ngayong araw. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! At ngayon sa detalye ng ating mga balita, nagbabala ang pag-asa sa posibleng panganib na init sa 14 na lugar sa bansa ngayong araw ng Linggo. Ayon sa pag-asa, itinuturing na delikado ang heat index na 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius dahil maaari itong magdulot ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Posibleng umabot sa 45 degrees Celsius ang inaasahang init sa Dumangas, Iloilo at Butuan City sa Agusan del Norte. Sa 12 pang lugar, maaari daw makaranas ng 43 degrees Celsius hanggang 44 degrees Celsius na heat index. Kabilang dito ang ilang bahagi ng Bulacan, Cavite, Palawan, Iloilo, Negros Occidental, Samar, Leyte at Cotabato City. Sa ibang bahagi ng bansa, nasa extreme caution level naman ang init na nasa 33 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius, habang sa mga highland area tulad ng Benguet, mas malamig naman sa 19 degrees Celsius hanggang 20 degrees Celsius. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Asahan ng mga motorista ang panibagong bawas presyo sa diesel ngayong Linggo. Ayon sa oil industry sources, posibleng bumaba ng 8 pesos hanggang 10 piso ang kada litro ng diesel, habang maaari namang manatili o walang paggalaw sa presyo ng gasolina o tumaas pa ng hanggang piso kada litro ang presyo nito. Batay ito sa unang 4 na trading days ng Mean of Platts Singapore o MAPS na pangunahing batayan ng presyo ng refined petroleum products sa Asia Pacific. Walang inilabas na pagtaya ang Department of Energy sa posibleng maging paggalaw ng kerosene. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Higit 100,000 trabaho ang alok ng Department of Labor and Employment na bubuksan sa buong bansa sa ilulunsad na mga job fair, bahagi ng pagdiriwang ng Labor Day sa Mayo 1. Layunin ng inisyatiba na gawing mas madali ang oportunidad, lalo na sa mga individual na wala pang trabaho. Tinukoy ng regional offices ng DOLE ang 88 job fair sites. Karamihan ay nasa estratehikong lugar na matatagpuan sa mga mall,
para matiyak ang madaling pag-access ng mga naghahanap ng trabaho. Nasa halos 1,300 local employers ang lalahok sa Sabayan Jobs Fair na may alok na higit 100,000 bakanteng trabaho sa iba't ibang industriya. Kabilang sa alok na trabaho ay nasa sektor ng wholesale at retail, manufacturing, construction, business process outsourcing, at accommodation and food service sectors. Maynila, ito ang Pilipinas. Inaasahang tatapusin na ng House Committee on Justice ang impeachment hearings laban kay Vice President Sara Duterte sa Miyerkules, April 29. Dito'y tutukuyin ang probable cause kung nararapat iakyat sa Senado ang reklamo laban sa Vice Presidente. Sa pagdinig sa Miyerkules, bukod sa usapin ng confidential funds at SALN, inaasahang matatalakay na ang umano'y banta sa mga opisyal kabilang kay Pangulong Bongbong Marcos. Nanindigan naman ang kampo ni VP Sara na hindi ito sisipot sa pagdinig dahil hindi anila sa Kamara ang proper venue para sagutin ng Vice Presidente ang mga aligasyon laban sa kanya. Maynila, ito ang Pilipinas. Mahigit 150 ektarya ng palayan sa Ballesteros, Cagayan ang sinalanta ngayong buwan ng ulmog o brown plant hopper. Babala ng mga opisyal ng agrikultura sa bayan, posibleng magkaroon ng malaking pagbaba o tuluyang pagkawala ng ani kung magpapatuloy ang pananalasa ng peste. Mahigit 170 magsasaka ang apektado habang nag-utos na ang lokal na pamahalaan ng pag-spray ng insecticide sa higit 30 ektarya ng palayan. Naitala ang malawakang pinsala sa mga barangay ng Fugu, Mabutal East, Mabutal West, Baran at San Juan. Iniutos na ng mga otoridad ang agarang aksyon para mapigilan ang mabilis na pagkalat ng peste. Maynila, ito ang Pilipinas. Sisimula ng tiketan ang mga lalabag sa mga ordinansa laban sa pagkakalat gamit ang pinalawak na No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, gagamitin ng NCAP ang artificial intelligence technology para maging consistent ang pagpapatupad ng polisiya. Aabot sa 450 NCAP cameras ang nakakalat sa kamay nilaan na re-reviewin ng mga tauhan ng MMDA. Oras na makumpirma ang violation sa Anti-Littering Ordinance, makikipag-ugnayan ng ahensya sa barangay para mag-issue ng ticket. Maynila, ito ang Pilipinas. Kinilala ng food website na Taste Atlas ang chicken inasal at adobong manok bilang ilan sa pinakamahusay na chicken dishes sa buong mundo sa kanilang April 2026 catalog. Ang inasal na manok ng Bacolod ay nanguna sa Southeast Asia rankings at pumuesto sa ikatlo sa buong mundo na may ranking na 4.4. Samantala ang adobong manok naman na may rating na 4.1 rating ay pumuesto sa ika-6 sa Southeast Asia at ika-4 na po sa global rankings. Kinilala ito dahil sa balanse, ang alat, maasim at bahagyang matamis na lasa. Niluluto ito gamit ang bawang, sibuyas, dahon ng laurel, paminta, toyo, suka at asukal. Sa kabuuan, pumuesto sa ika-25 sa ranking ang Filipino cuisine sa 100 best cuisines in the world. Ayon kay Tourism Secretary Dita Angara Matay, patunay ito na ang pagkaing Pilipino ay mahalagang bahagi ng pambansang pagkakakilanlan, malaking tulong sa cultural tourism. Maynila, ito ang Pilipinas.
Kinilala naman ng University of the Philippines ang ilang personalidad ng DZRH News sa pinakahuling Gandingan Awards. Itinanghal na Best AM Radio Program Host si Dr. Cesar Chavez ng programang Special on Saturday, habang Best News Anchor naman si Angelo Palmones ng programang Magandang Umaga Pilipinas. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Chavez na dapat ipagpatuloy ng Gandingan ang paghamon sa media para manatili itong maging makabuluhan at kasangkapan sa kaunlaran. Mapakikinggan at mapanonood ang programa ni CBC, ayan, CBC ang tawag namin sa kanya, sa kanyang public affairs shows tuwing Sabado, alas 7 ng umaga, habang Lunes hanggang Biyernes naman ang balitang hatid ni Kuya Angelo Palmones. Sumentro ang ika-20 edisyon ng Gandingan sa kahusayang hatid ng media sa pagbabalita at pagtalakay ng mga isyong may kinalaman sa kapaligiran. Maynila, ito ang Pilipinas. Pilipinas ang oras, 13 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. This time check is brought to you by